Siguro yung biggest struggle na face ko is nung nagsa-start pa lang ako. Sobrang dami kong doubts bago ako mag-start. Lalo yung teachers namin sa Enderan, sobrang, as in, parang may mga times na hindi sila naniniwala dun sa vision na nakikita ko. Pero, actually, muntikan pa nga ako mag-shift ng course kasi sobrang hirap na talaga ako. Pero, I think yun yung isa sa biggest struggle, yung sarili mo, na kalabanin mo yung mga doubts mo na hindi ka naniniwala sa sarili mo, or what if hindi mag-workout, yung uncertainty pagdating sa business or kahit anong bagay naman sa buhay na lahat naman may uncertainty. So I think yun yung kailangan mong labanan, yung sarili mo talaga. Hello guys, so I'm Luan, the creator of Grind Journal, and for today's video, we will be interviewing Roby, the owner of Under the Radar. So, let's get straight into it guys. Hello sir, I'm Luan Daniel Mendoza, creator of Grind Journal. Ano pong pangalan niyo sir? Rob. Roby. So, anong industry po si Sir Roby? So I'm in the sportswear industry. Can you tell us what is Under the Radar? So under the radar, we sell mainly compression wear for athletes, for health enthusiasts, or other people who just want to live an active lifestyle. But more than the products that we sell, we're really trying to emphasize the lifestyle part of it, where it's really a mindset na you're an underdog. Kumbaga, nothing's gonna be given to you in life. As we all know na life is hard, nothing's gonna be given to you. But if you have that under the radar mindset where you're just gonna outwork everybody, I think that's what really matters. So, ang ganda talaga ng sabi ni sir. So, sir, what's next for Under the Radar? So hopefully we expand to like a line where it's women's wear talaga. And then we also have another sub-brand under the radar. It's called UTR Blends. So mga smoothies, ganun. And then hopefully soon our end goal is to have a physical store where it's like there's coffee, there's smoothies, and then our apparel's also there. So like a space where people with the same mindset of trying to better themselves can all come together. Wow. Bago mapunta sa sportswear industry si Sir Rob, anong ginagawa niya and paano niya discover na entrepreneur siya? So before ako maging actual na entrepreneur din, basketball player talaga ako. So mahilig talaga ako, as in passion ko talaga yung basketball, yung discipline, yung work ethic, lahat. Yun talaga. Then siguro nung pagdating ko sa college, dun ko na figure out na pwede pala ako maging entrepreneur din dahil sa course ko. And yun sa course namin, kailangan mag-start ka ng business para makagraduate ka. So hindi ka makagraduate if wala kang na put up na business. And then doon ka na figure out na pwede ko palang i-combine yung pagiging athlete ko saka yung pagiging entrepreneur. So, sa tingin mo, at what point of your life na na-realize mo na you can turn this brand into a career and na kaya mag-generate ng money? Na-realize ko na kaya niya mag-generate ng money siguro nung nakita ko na yung demand na ang daming may gusto magsuot ng compression wear pero hindi nila alam kung saan madaling makakuha or kung saan bibili basically. So doon ko na-realize na pwedeng maging magka-profit dito since may demand talaga siya sa market. Alam naman natin na tawag dito, na very very big ang sports brand in the Philippines. So, ano yung biggest struggle na na-face mo as an entrepreneur? Siguro yung biggest struggle na na-face ko is nung nagsa-start pa lang ako. Sobrang dami kong doubts bago ako mag-start. Lalo yung teachers namin sa Enderan, sobrang, as in, parang may mga times na hindi sila naniniwala dun sa vision na nakikita ko. Pero actually, muntikan pa nga ako mag-shift ng course kasi sobrang hirap na talaga ako. Pero I think yun yung isa sa biggest struggle, yung sarili mo, na kalabanin mo yung mga doubts mo na hindi ka naniniwala sa sarili mo, or
what if hindi mag-workout, yung uncertainty pagdating sa business or kahit anong bagay naman sa buhay na lahat naman may uncertainty So I think yun yung kailangan mong labanan, yung sarili mo talaga. So, alam natin na madaming pinagdaanan yung brand mo. Ano sa tingin mo yung paano mo na-overcome yung struggles mo? Kung paano mo finish yun? Siguro, I would say adaptability. Kailangan marunong ka mag-adapt dun sa challenges na may encounter mo. Lahat naman ngayon makikita mo sa internet. So, pag ginamit mo na maayos yung cellphone mo, lahat matututunan mo na sa internet. And yun nga, kailangan marunong kang mag-adapt kagad sa mga challenges saka sa mga obstacles na malalagay sa path mo. Yeah. So, maraming aspiring entrepreneurs, pero sa tingin mo, ano yung habits, mindset, and daily routine mo na nag-separate siya from other entrepreneurs? I think yung athlete mentality. So, yung same discipline na ina-apply ko sa pagiging athlete, ganun din pagdating sa business. So, hindi ko kailangan baguhin yung sarili ko. Kumbaga, maging authentic lang ako sa sarili ko. And yun siguro yung nag-separate sa akin. How long are you in the industry? Around close to 2 years. So, alam naman natin na 2 years ka na dito sa industry na to and madaming aspiring entrepreneurs din. Ano sa tingin mo yung naging biggest lesson mo na dala-dala mo until now? I think it's to believe in your vision kasi sobrang daming uncertainties talaga na may encounter mo, maraming challenges, and hindi ka sigurado kung magsasucceed ka whether sa business or kahit saan bagay naman yan Pero I think if maniwala ka lang sa sarili mo, sa paniniwala mo, sa vision mo, I think then you put in the work, I think it will work out good for you. Before we end our episode, our wonderful episode, pwede mag-share ka ng powerful advice for our younger generation? I think it's to have routines in your life kasi it makes it a lot easier for you to work hard, to stay disciplined pagka may routine ka in place. Pag wala kang routine in place, parang walang direction yung araw mo. So I think it's to always have routines set in place. Sobrang ganda ng sabi ni Sir Roby. And thank you, sir, for inspiring us and for sharing your story. Hello guys, so again, I'm Luan, the creator of Grind Journal. So sobrang ganda na naging episode natin for today's video kasi ang daming na-share ni Roby na experiences niya and lessons as an entrepreneur and as an athlete as well. So isa sa mga tumatak sa mga sinabi niya is building a routine, because when you build a really good routine and habit, in time makikita mo rin yung results. And isa sa mga sinabi rin niya is believing in yourself even when no one believes in you. Kasi when you have a vision, just stay on your lane and everything will follow as long as you do the work. You always grind. Magbubunga din yan katulad ng business ni Roby. So, thank you guys for watching and see you on our next vlog. If meron kayong request na any entrepreneur guys, just let me know, comment nyo guys, and thank you for support.